old and I am a sales manager. I am graduated at De La Salle University as a Bachelor of Secondary Education. I am working at Jollibee for 5 years, but before I was working in Jollibee, naging clerk po ako sa De La Salle University. And ang duty ko po doon, mag-ayos ng payroll ng mga tao. Okay. Ang trabaho ng isang sales manager, of course, for the word itself, no? Kailangan natin gumawa ng mga building activities or mga sales activities para makatulog sa store na may target o ma-achieve nila yung mga sales target nila. And as a sales manager, ako din ang pumipili ng mga kuko kung sino yung pwedeng iharap sa mga tao. And one thing pa, ako din yung nagtatala o gumagawa ng kanilang mga targets for the month and for the year. So, sales, tsaka sa iba't ibang saan. And sa style naman, as a sales manager, syempre kailangan maging flexible ka, no? Syempre kailangan lagi kang makakaisip agad ng panibagong gagawain o panibagong ideas, projects, and activities para makuha mo yung panlasa ng mga tao na bumibili sa inyo. Pagdating naman sa mga tao ko, kailangan din flexible. Of course, syempre pera yung hinahawakan nila, no? Kailangan ma-encourage mo sila na maging magaling sa pagbebenta, no? Bibigyan mo sila ng mga iba't ibang klaseng incentive programs. Tapos, one thing is, parang ma-encourage mo sila na hindi gumawa ng masama. Siyempre, pagdating sa pera, alam mo na ng tao, nagkakaroon niya ng idea na minsan na hindi maganda. So, bibigyan mo sila ng magandang rason para hindi sila gumawa ng hindi maganda. Okay. Tapos naman, pagdating sa mga working students ko, I try my best na ma-adjust natin o makakupat tayo sa mga times nila. Siyempre, kailangan natin yan sa kanila na bumagay. O naman sila eh. At saka, sa panahon ngayon, maraming working student, kaya kailangan nila ng tulong natin. Characteristic ng sales personnel, siyempre, as a sales personnel, kailangan number 1 siya is mapagkakatiwalaan. So, paano mo malalaman yun? During interview, tinatanong ko sila kung 1 to 10 rate nila yung sarili nila in honesty. And binibigay ko yung reason kung bakit yun ang binigay nilang grade para sa sarili. And other thing na tinatanong ko sa kanila is, mayroon bang times na nasubok ang kanilang honesty sa pangyayari sa kanilang buhay sa pagtatrabaho ng pinangyarihan nila. During interview, may kita mo naman sa kanila kung nagsasabi sila ng totoo. And pangalawa, syempre, sa sales personnel, kailangan pleasing personality ka. Hindi naman kailangan magandang-maganda o gwapong-gwapo. Basta ang kailangan mo, nag-aayos ka, presentable, at saka mukhang malinis. Number 3, kailangan maboka. Syempre, magaling magbola. Syempre, pag nagbebenta ka, kailangan bulahin si customer para mapabili mo sila sa produkto na ibinibigay mo sa kanila. And isa pa, kailangan din siguro flexible, no? Yung madali mong ibagay ng tao yung sarili niya doon sa taong kausap niya. May i-adjust niya yung sarili niya. Kasi may mga customer na palatanong, mayroong customer naman na konting sabi mo lang, o agad. Meron namang customer na kailangan mo talagang sobrang i-please para lang mapabili mo sila sa binibigay mo sa kanilang produkto. So, okay. In strategy naman po and mga programs na ibinibigay sa mga crew, sa counter area, meron kami tinatawag na suggestive selling program. So, meron po kaming sets of targets na product na ibibenta nila for that day. At pag na-achieve po nila yun, meron silang on-the-spot free product na may uwi after their duty. No? Sa mga smarting naman po, meron kami binibigay sa kanilang target, sales target for the 1 month. No? Pag na-achieve po nila yon, pati yung number of party and bulk orders na makuha nila. Meron kami tinatawag na smart day, kung saan lumalabas sila, kumakain, minsan nag-outing, para naman maramdaman nila yung pagod nila sa buong buwan, okay na okay o sulit na sulit siya. Okay, doon naman sa relationship with the customers, meron kami tinatawag na sales call activities kung saan nagpupunta kami araw-araw or once a week sa school. Different school na pwede namin matap or companies na pwedeng mag-bulk order sa amin dito. No? So, hindi lang natatapos siya sa unang pagpunta. Siyempre, sa unang pagpunta namin, we get information, tapos we build na ng relationship with them, and then we give them novelties and sometimes mga discount coupons para dito sila sa atin mabibili.
And at the same time, binibigyan natin sila ng malaking discounts pagka nagpapag-order sila sa amin dito. Tapos, once a month, easy to eat, na mababalikan namin yung mga schools na pinuntahan namin. Every time na meron silang mga activities sa school. Halimbawa, may mga buwan ng wika, ayan. So, nagpupunta kami sa school nila, tatayo kami ng booth, tapos, doon, bumibili sila sa amin. So, every time na magkakaroon na sila ng activities, kami na yung tatawagan nila. Maboka kasi ako, no? So, madali ako nagkakaroon ng kaibigan. Once na nilapitan ko sila, magiging okay agad yung relationship ko sa customers. So, weakness naman, sa sobrang dami nila, medyo nakakalimutan ko na kasi ako sila nakikita, kasi ako sila nakilala. No? Kaya minsan, pag lumalapit sila sa akin, sasabi nila, "Ma'am, kamusta ka na?" Nag-i-smell na lang ako, pero tinatry ko pa rin i-recall ko saan ko sila nakikita. Tapos, nitatanong ko na lang sila, "Ma'am, saan nga po ba tayo nagkakilala?" Ayun. So, yung bagay na na-enjoy ko dito sa work, so number one siya, yung relationship with the kids. No? Kasi graduate ako sa Bachelor of Secondary Education and teaching is my first love. No? Pagka nagpo-workshop ako with kids, no, hindi ako nalalayo doon sa kursong tinapos ko. No? Kasi mga bata pa rin yung hinahawakan ko at tinuturukan ko. Pangalawa, ang na-enjoy ko dito, marami ako namimit na tao at minsan sa kanila yung mga kilalang tao. Kasi syempre nga, nakikipag-deal ka sa kanila about sa product ninyo, na nakikipag-usap ka sa kanila na sa inyo umorder. And the last thing is, pag alam mo yung malayo ka pa lang, sumisigaw na si tao na si Jollibee, no? Kahit na hindi ikaw si Jollibee, alam nila nagtatrabaho ka sa Jollibee. At tawag din nila sa'yo si Jollibee. Yung best challenge part sa akin, no, nung nag-start ako sa Jollibee as a salesperson. Kasi, nung una talaga, mahihain ako. Hindi ako nakikipag-usap sa tao, no. Tapos, I hate math, no. Kasi pag sinabing sales, more on math yan, eh, no. Yun ang iisipin mo. Pera, napapasok, at saka yung mga lalabas na pera, no. Pag mag-meet mo yung mga targets, ayan. Tapos, in time, nung naging salesperson na ako, ayan, nag-develop ko yung sarili ko. Nakita ko na meron pala akong puso sa pakikipag-usap sa tao, no? Kasi nga ngayon, konting lapit ko lang sa customer, madali ko na agad silang napapa-oo, tapos at the same time, nagkakaroon ako ng maraming kaibigan. Tsaka nung first, nahihiya ako na pumunta sa harapan nila, magsalita sa harapan ng stage, kapag may mga produkto kami ina-announce, ganyan. Pero ngayon, kaya-kaya ko na siya gawin. So, how I overcome yung mga regrets or yung mga objections ng mga customer. Siyempre, at first, masakit yun. Parang pagka dinown ko nila, parang, oh my God, ano ba yun? Bakit ganun? Pero siyempre, hindi ka hihinto doon. Hindi ka mag-i-stop doon. So, babalik-balikan mo pa rin sila. Yung tinatawag namin parang liligawan mo sila hanggang sa mapa-oo mo sila at makuha mo na rin yung puso nila na sa'yo na rin siya bumalik. No? Medyo mahirap yung part na yun, pero yung sinasabi, kung may tiyaga, may nilaga. Nagtatrabaho ako as a sales manager for almost or more than 5 years pala. So, ayan. So, ang magiging advice ko lang po sa mga gustong maging sales manager, unang-una po, kailangan natin maging matyaga sa lahat ng ating gagawin. So, syempre po, may mga customer na ayaw sa atin, may mga bagay na tayo hindi na-achieve pag dumarating yung panahon. So, hindi ka po kailangan mag-stop doon, no? Kailangan i-continue mo at lagi kang maging porsigido sa lahat ng gagawin mo. Kaya, kailangan natin maging matyaga. And then, pangalawa, kailangan maging ma-PR ka sa tao. Siyempre po, yung relationship
sa tao, yun po yung nagbibigay sa'yo ng magandang result para maging okay yung sales performance mo, no? Kasi ang customer po ang nagbibigay sa atin ng kita. So, kailangan maging maganda yung relationship natin with the customer. Pag nakapag-build ka po ng magandang relationship with the customer, hindi lang po yan ang magiging kaibigan mo no? Kapag naging okay ka sa isang customer, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Kasi syempre po, i-recruit ka nila or i-chika ka nila sa iba pa nilang mga kumares, ibang mga kaibigan, na dito maging maganda. Kapag naging maganda po yung experience nila sa'yo, sasabihin po nila yan sa iba nilang mga kakilala na dito na lang sila bumili kasi maganda nga yung naging experience nila. And then huli-huli po, kailangan maging consistent tayo sa lahat natin ating ginagawa. Hindi po tayo nag-i-stop sa isang bagay lang na kapag na-achieve natin yun, okay na. Na kapag nakita natin o nakilala natin yung isang customer, okay na. So, hindi po tayo dapat nag-i-stop doon. So, kapag na-achieve natin to, kailangan mag-continue pa rin tayo sa ginagawa natin para sa susunod na panahon, makukuha pa rin uli natin yung mga achievement natin or yung mga targets natin. And then, sabi nga ng store manager ko dati, no, yung isa daw pong quiz bee winner in-interview nila na paano ka nagiging winner lagi, consistent winner sa quiz bee. So, sabi ko nung bata, no, simple lang po, pagkatapos ko manalo, hindi po ako natatapos doon. Sinisimulan ko po kinabukasan uli na mag-review. So, napaka-simpleng bagay, pero meaningful, no? Parang sinasabi nga niya na hindi lang ito yung trabaho mo kasi nanalo ka na. Kundi, meron pang mga susunod na araw na baka may tumalo sa'yo na mas magaling. So, kinakailangan, ngayon pa lang, pagkatapos mo ng manalo, nagsisimula ka na uli ng panibagong strategies or panibagong building activities na pwede mong gawin para sa susunod na mga panahon, ma-achieve mo pa rin yung mga targets mo as a sales